Sa nakaraan, si Yuya ay hinahamak ng lahat ng tao sa buhay dahil sa kanyang hitsura, maging ang sarili niyang pamilya ay tinatanggihan siya. Gayunpaman, patuloy siyang inaalagaan ng kanyang lolo na nagbibigay sa kanya ng payo sa buhay na laging tumulong sa mga tao. Isang araw, nailigtas niya si Kaori mula sa ilang mga bastos na nanliligalig sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap ng pambubugbog. Kalaunan ay napag-alaman na ang kanyang lolo ay pumanaw at iniwan ang kanyang ari-arian kay Yuya, na humantong sa pagtanggi sa kanya ng kanyang mga magulang dahil sa hindi nila ma-access ang mana. Iniwan siyang mag-isa, hindi minamahal, at binubuli, nadidismaya siya at sinuntok ang dingding ng kanyang banyo na patungo sa nakatagong antik na silid ng kanyang lolo. Nakahanap siya ng pinto na patungo sa isa pang mundo ng pantasya na may mahika at sistema. Nag-level up siya doon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga istatistika ay dinadala sa totoong mundo, na naging sanhi ng kanyang katawan na mag-transform sa isang matipuno. Pagbalik niya sa paaralan, lahat ay nagulat, at ang kanyang mga kapatid ay maalat na makita ang pagbabago. Nagpatuloy ang mga pangyayari at napakamot ng ulo si Yuya na nataranta sa biglaang proposal ni Lexia. Ang lahat ay napapaisip kung nasa tamang pag-iisip ba ang prinsesa. Gayunpaman, inulit at pinagtibay niya ang kanyang panukala, ngunit pakiramdam ng kanyang escort ay medyo hindi nararapat para sa isang babae sa katayuan niya ang magpahayag ng ganoong bagay ng malakas. Kahit na niligtas siya ni Yuya, wala pa rin silang alam tungkol sa kanya. Ipinahayag ng matigas ang ulo na prinsesa na ito ay pag-ibig sa unang tingin, at hinahamon siya kung mayroon siyang problema tungkol doon. Bahagyang napaatras si Owen nang mapagtanto niyang naiinis siya. Sinimulan niyang ipunto kung paano siya laging nangungulit, at sinasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Pinutol ni Yuya ang kanilang maliit na away, nag-aalok na i-host sila sa kanyang bahay, dahil hindi ligtas na nakatayo sa kagubatan na parang libreng bitag para sa mga halimaw. Nagulat ang lahat na mayroon siyang bahay sa kagubatan. Pagdating nila, nagbabantay sa labas ang ibang mga sundalo, at hindi makapaniwala si Owen na may tirahan sa loob ng darkest region. Hinahain sila ni Yuya ng tsaa, ngunit bago sila humigop, formal na nagpakilala si Owen sa kanyang ranggo. Pagkatapos ay ipinakilala ni Lexia ang kanyang sarili ng elegante bilang isang babae ng kanyang kalibre. Muli siyang nagpasalamat sa pagligtas sa kanila. Nagulat si Yuya nang marinig na isa siyang prinsesa at pangalawa sa linya para sa trono. Nagsisimula siyang mag-alala na maaari siyang magkaroon ng problema sa pakikipag-usap sa kanya sa isang casual na paraan. Tiniyak ni Owen sa kanya na hindi ito issue dahil ito ay isang hindi opisyal na pagbisita. Iniligtas din niya ang kanilang mga buhay, kaya wala itong problema sa kanila. Nagpakilala din si Yuya, pero wala pa silang naririnig na ganyang pangalan. Hinila ng prinsesa si Owen sa gilid, at inaakala niyang siya ay maharlika mula sa ibang bansa. Iniisip ni Owen na maaari siyang maging isang pag-alagala na mage na naggagalugad sa mundo at nagsasaliksik. Ngunit napunta siya sa kanyang pag-aakala na siya ay isang maharlika, at siya ay nasasabik sa pag-asam ng maharlikang kasal. Isinasaalang-alang din ni Owen na maaaring siya ay isang espiya mula sa ibang bansa, ngunit itinatapon niya ang teorya bilang hindi pa alam batay sa sitwasyon. Ipinagtapat nila kay Yuya na hinahanap nila siya, na ikinagulat niya. Gusto siyang pasalamatan ni Lexia sa unang pagkakataon na nailigtas siya nito. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil nawalan siya ng malay. Ipinagtapat niya na mula nang iligtas, tumibok na ang kanyang puso para sa kanya, at hindi pa niya naramdaman iyon noon. Bahagyang napakunot noo si Owen habang umaatres din si Yuya. Nakatalikod ito sa bookshelf, muli itong nag-propose sa kanya. Medyo na-overwhelmed si Yuya sa lahat, masaya siya na ganoon ang nararamdaman nito sa kanya, pero sa tingin niya ay medyo biglaan ang kasal. Si Lexia ay isang masugid na reader ng mga romance novels, kaya alam niya na ang pag-ibig ay hindi maaaring maging simple. Siya ay handa na pagtagumpayan ang lahat ng mga balakid, kaya siya ay nagmumungkahi na magsimula sila bilang magkaibigan. Ang marinig ang mga salitang iyon, naiisip niya ang lahat ng mga pagtanggi na dinanas niya hanggang sa puntong iyon. Tinitingnan niya ang sabik na mukha ni Lexia, at namumula bago tinanggap ang kaayusan na iyon, na pinagkasunduan ng malambot na pakikipagkamay. Bago lumaki ang mga bagay-bagay, umubos si Owen at ipinahayag na sa pakikipagkamay na iyon, na pagpasyahan na ang pasasalamat ni Lexia ay matagumpay na natanggap ng kanyang tagapagligtas. Nakikiusap siya kay Yuya na ihatid sila pabalik sa kanilang karwahe. Habang sila ay nakasakay, ipinangako ng prinsesa na siya ay mananalo sa puso nito sa susunod na pagkikita nila. Kumaway siya nang may kaunting pag-aalala sa sinabi nito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Owen na may dalang mensahe mula sa hari na gustong magpahayag ng pasasalamat kay Yuya ng personal. Nais ng monarch na pumunta siya sa palasyo para sa isang audience, ngunit siya ay medyo kinakabahan at nakitang biglaan ang lahat. Naiintindihan ni Owen ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit ito ay isang maharlikang utos na hindi maaaring iwanang hindi natutupad. Nang dahil dyan, pumayag siya. Isinasaalang-alang ng kapitan ang paglalakbay, at sinabi sa kanya na gusto nila ng 5 araw ng kanyang panahon. Naalala ni Yuya na sila ay may Golden Week sa kanyang mundo,
kaya nakiusap siya na maghintay pa sila ng kaunti. Sinabi sa kanya ni Owen na dahil sila ang gumagawa ng hindi makatwirang mga kahilingan, mas handa silang maghintay hanggang sa magpasya siya sa isang petsa. Samantala, sa labas ng kabisera, isang lalaking nakamaskara ang nagbasag ng kanyang baso sa pagkabigo nang makatanggap siya ng balita na nabigo ang kanyang operasyon. Inamin ng kanyang subordinate na responsable, na wala siyang dahilan. Ang mga assassin na pinadala niya ay naghiwalay kay Lexio mula sa kanyang mga knights gaya ng binalak. Gayunpaman, nagkamali ang mga bagay nang pumasok sila sa darkest region kung saan sila nalipol ng mga halimaw. Nagtatanong ang lalaking nakamaskara kung bakit buhay pa si Lexia. Ang kanyang nasasakupan gayunpaman ay hindi pa nalaman ang impormasyong iyon. Iniinis nito ang boss at binigyan siya ng isang matalim na tingin bago siya paalisin. Nagmamadaling lumabas ang lalaki dahil sa takot. Ipinaalam sa kanya ng kanyang amo na isa na lang ang pagkakataong magkakaroon siya. Tinatawag siya ng nasasakupan bilang kanyang kamahalan, habang ipinapahayag niya ang kanyang pangunawa. Pagkaalis niya, ibinaba ng lalaki ang maskara sa kanyang mukha at tumitig sa kisame, na sinasabing hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni Lexio at nangako na hindi siya makakatakas sa kanyang paghihiganti. Samantala sa normal na mundo, minarkahan ni Yuya ang araw na balak niyang makita ang hari sa kanyang kalendaryo. Ang kasalukuyang araw na ito ang unang araw niya bilang opisyal na estudyante ng Osei Academy. Sinuot niya ang uniforme at umalis. Habang nagko-commute siya, hinahangaan siya ng mga babae mula sa iba't ibang paaralan. Maging ang mga salaryman ay mukhang nahuhumaling na rin sa kanya. Si Yuya ay patuloy na yumuyuko na hindi pa rin sanay sa atensyon. Pagdating niya, mabilis siyang tinanggap ng chairman dahil mayroon siyang urgent meeting na dadaluhan. Ipinakilala siya muli ng kanyang guro sa klase bilang isang opisyal na estudyante. Sina Ryu at Shingo na mga kaibigan niya mula sa araw ng kanyang trial ay nagbibigay sa kanya ng welcome wave. Pagkatapos ng araling iyon, may PE ang mga mag-aaral kung saan sila naglalaro ng soccer. Itinigil ng mga babae ang kanilang aralin sa tennis, at sinimulang mag-cheer sa mga lalaki. Hindi mapigilan ng oposisyon si Ryu habang sumasayaw siya sa harap nila at inilalagay ang bola sa net habang nagsisisigaw ang mga babae. Si Yuya ay nanunood, at humanga sa kung gaano kahusay si Ryu. Lumalapit si Kaide at nagtataka kung bakit hindi sumasali ang bagong estudyante. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang uniforme sa PE ay hindi pa handa. Patuloy na nanunood ng laban ang dalawa nang ipasa ni Ryu ang bola kay Akira, na gustong magpabilib din sa mga babae. Nagbigay siya ng isang shot na naliligaw. Tumakbo ito patungo kay Kaide, na naghahanda para sa impact, nang biglang sinipa ni Yuya ang bola mula sa imposibleng posisyon diretso sa net. Nakatingin ang lahat sa pagkatulala. Maging si Ryu ay nalilito sa paggalaw na ngayon lang niya nasaksihan. Si Yuya ay ganap na mahusay sa paglanding, at pumunta kay Kaide upang matiyak na okay siya. Sa puntong ito, nahulog na siya sa kanya. Mabilis na sumugod si Ichinos, at humingi ng tawad, at nag-alok pa na pagsilbihan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ayos lang siya. Tinitiyak ni Ryu ang magandang intensyon ni Ichinos kahit medyo kakaiba siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Yuya, at nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanya mula sa maraming problema. Nang maglaon, nagpapalit ang mga babae at pinag-usapan nila ang kahangahangang gawa ni Yuya, na lalong nagpa-fall sa kanila. Pumasok si Kaori sa kanilang pag-uusap na tinatalakay si Yuya. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon sa kanya, at ang ibang mga babae ay sigurado na ang isang tulad niya ay siguradong mayroon ng kasintahan. Nagtataka pa sila kung ano ang hitsura ng girlfriend niya. Parehong nagseselos sina Kaori at Kaide sa pag-iisip, at sabay silang gumawa ng parehong komento. Habang pabalik sa indoor lesson ang klase ni Yuya, may PE session naman ang klase ni Kaori. Umupo ang bagong estudyante sa tabi ng bintana at nakita si Kaori sa labas. Kumaway sila sa isa't isa nang biglang pinabagsak ang main gate ng school ng ilang hooligan na nakamotor. Ang mga hooligan ay dumiretso sa mga babae, at pinalibutan sila na tinatakot ang mga kaawa-awang babae gamit ang kanilang mga armas. Inanunsyo ng guro ni Yuya na dapat silang mag-self-study, at binalaan silang huwag lumabas ng silid-aralan. Lumabas ang mga guro at inutusan ang mga tulisan na itigil agad ang kanilang mga aksyon. Kinikilala sila ng isa sa mga estudyante bilang mga miyembro ng Red Ogre. Ayon sa mga source, sila ang pinakamapanganib na grupo ng mga delinkwente sa lugar, ngunit nalilito ang mga estudyante sa kanilang presensya. Pamilyar kay Yuya ang pangalan ng grupo, na nakakaalala na hanggang ay matandang bully na kinabibilangan ni Araki. Tumingin siya sa ibaba at nakita siya at ang kanyang mga nakababatang kapatid. Tumayo si Kaori sa kanila, tinanong kung ano ang negosyo nila sa paaralan. Nakalulungkot na ang chairman ay nasa paligid upang harapin sila. Tinanong nila ang mga kapatid ni Yuya kung siya ang kanilang target, at kinumpirma nila ito, na isiniwalat na ginagawa nila ito sa kabila na pinayagan niya ang kanilang nakatatandang kapatid na pumasok sa paaralan habang minamaliit sila. Ipinaalam sa kanila ni Kaori na malapit na ang mga pulis upang itigil ang kabaliwan na ito,
ngunit sigurado ang magkapatid na magagawa nila ang kanilang pinsala bago iyon. Sinabi ng gangster na magiging problema kung magpapakita ang law enforcement, kaya gusto nilang kidnapin ang kanilang target ayon sa plano at umalis. Gusto din ng nakababatang kapatid ni Yuya na makitang nahihirapan ang kanyang kuya. Habang naghahanda silang kumuha kay Kaori, agad na bumangon si Yuya at tinungo ang pinto, ngunit sa gulat niya ay napako ang mga paa niya, nanginginig sa takot. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, dahil mas delikadong kalaban na ang nalabanan na niya sa kabilang mundo. Kahit lumakas ang katawan niya, pakiramdam niya ay mahina pa rin ang puso niya. Nagsisimulang umikot ang kanyang ulo sa lahat ng negatibong pag-uusap sa sarili, ngunit kinokontrol niya at sinampal ang kanyang sarili para makafocus habang nanunood ang kanyang mga kaklase. Sinabi niya sa kanila na tutulong siya habang naglalakad patungo sa bintana, na ikinalito ni Ryu na itinuro na ang pinto ay nasa kabilang direksyon. Nagsimulang magpanik ang klase nang buksan niya at tumalon mula sa bintana, dahil nasa ika-4 na palapag sila. Siya ay naglanding ng mahusay na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Nagulat ang mga kaklase niya na okay siya. Agad na sumugod si Yuya upang iligtas ang anak na babae ng chairman, ngunit humarang si Araki. Sinabi niya na ang kanyang punching bag ay naging bastos mula nang lumipat siya sa magarbong paaralan. Para sa paglabag na iyon, dapat siyang parusahan. Inaatake ng ilan sa kanyang mga kasamahan si Yuya, ngunit madali niyang naiwasan at dinasarmahan sila bago magpatuloy. Si Araki mismo ang humaharang sa kanyang daan sa mga pag-atake, ngunit dumaan lang siya sa kanya dahil halos matapos na nila ang pagkidnap. Habang papalapit siya, isang malaking lalaki ang humakbang. Nagsumo stance siya at sumugod kay Yuya, ngunit pinigilan siya ni Yuya gamit ang isang kamay, at inihagis siya sa nakapark na bike na parang maliit na laruan. Matapos masaksihan ang pagtalo sa kanilang tank tulad ng variant ng laruan, umatras sila mula kay Kaori habang lumalakad siya upang matiyak na hindi siya nasaktan. Ang pinuno ng gang ay nanunood sa buong oras, at nagpas siyang makisali sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang kanyang bisikleta, ngunit nagawa ni Yuya na iwasan ang lahat ng kanyang mga welga, at ginagawa siyang marumi tulad ng isa sa mga bihasang Spanish bullfighter. Ang pagkaantala na ito ay nagbigay sa pulisya ng sapat na oras upang makarating sa paaralan upang mahuli ang mga umaatake sa akto. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga hooligan ay pinagsama-kasama ang kanyang mga kapatid. Muntik nang mag-collapse si Kaori sa pagod, pero sinalo siya ni Yuya at may moment sila. Samantala, sinimula ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang masamang bibig sa mga Red Ogre sa hindi paggawa ng kanilang trabaho. Iniinis nito ang kanilang pinuno na mahigpit na humawak sa kanyang leeg habang sinisisi siya sa kanyang hindi magandang pagpaplano. Nakiusap ang kapatid na babae na palayain siya, ngunit pinalayas niya ito, at ang magagawa lamang ng mga pulis ay panuuri ng isang pagpatay na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Nakikiusap siya na may tumulong sa kanya. Pumasok si Yuya, at mahinahong hiniling sa pinuno na pakawalan ang kanyang nakababatang kapatid. Pinilit niya silang paghiwalayin nang hindi nakinig ang boss ng bandido. Sinisigurado niyang ayos lang ang kanyang maliit na kapatid habang naghahabol siya ng hangin. Ang pinuno ay sumugod patungo kay Yuya upang atakihin siya, ngunit ang isang matalim na tingin ay dumurog sa kanyang lumalaban na espiritu habang siya ay nagpapasakop sa tunay na alpha. Nataranta ang kanyang mga kapatid na tinutulungan sila ni Yuya sa kabila ng malagim na pagtrato sa kanya sa buong buhay niya. Bagamat hindi niya mapapatawad ang lahat ng nagawa nila sa kanya, sinabi niya sa mga ito na hindi niya kayang iwanan ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay tumatama sa kaibuturan ng kanilang puso, habang sila ay umiiyak at humihingi ng tawad sa kanilang nakatatandang kapatid. Nang maayos na ang lahat, ang kanyang mga kaibigan at kaklase ay sumugod sa kanya, at nagsimulang purihin siya para sa kanyang mahusay na trabaho, habang si Kaori ay umalis kasama ang mga batang babae na humanga kay Yuya. Dinadala nito ang episode sa pagtatapos.